unfortunately, yung outrage ni Marcos Jr. dyan sa flood control, I think hindi sufficient yung kanyang sinasabi niya, nagagalit siya. Sabi niya, ako'y nagagalit, ako'y galit na. Galit ka nga, pero wala namang nakukulong sa kasalukuyan. Walang nakakasuhan. Hindi ba? So kailangan merong makakasuhan dyan. If Marcos Jr. is really true to his word, no? Na sa palagay ko gusto niya yata ang legacy niya is anti-corruption, ay ito na yung magandang opportunity to do that. But until such time na wala nakakasuhan at walang nakukulong, sabi nga ng ating mahal na ikalawang Pangulo, sarswela lang lahat yan, Jade. So ang kinakailangan dyan, Jade, is systemic change. No? So kailangan magkaroon ng pagbabago sa struktura. May structural change, so sinasabi namin sa economics. No? Kailangan magkaroon ng pagbabago sa struktura. A good start to this, Jade, is yung pag-create ng tinatawag na parang Transparency Commission or parang Office of Government Transparency. Kasi tinan mo sa ngayon, Jade, kapag ka maghahanap ka ng impormasyon about halimbawa mga flood control project or mga infrastructure project, if you will try to find information, ang hirap maghanap eh. You go to a website ng isang ahensya ng gobyerno, you have to navigate through and then you realize wala pala doon yung impormasyon. May freedom of information pero parang walang ngipin yung freedom of information na yan eh. You request the information and then walang darating sa'yo. So kinakailangan maglagay talaga ng opisina, Office of Government Transparency, na kung saan yan, opisina na yan, ang magpapublish ng impormasyon sa publiko. No? Mapa government infrastructure project yan, up to Jade, doon sa sahod ng mga taong gobyerno. Alam mo ba dito sa Canada, Jade, kapag ka ang isang taong gobyerno, ang sahod nila halimbawa nasa mahigit $100,000 a year. Yung kanilang income, yung sinasahod nila sa gobyerno, napapublicize yan. Wow. It's made public. Ang tawag namin dyan dito, Jay, sunshine list. So kinakailangan magkaroon din tayo ng sunshine list dyan sa Pilipinas para alam natin kung magkano yung kinikita ng mga government officials. So halimbawa, Jay, meron, di ba, merong district engineer, di umano, na may mga magagarang sasakyan. At may mga district engineer din, di umano, na linggo-linggo yata sa casino. So, I mean, kung ganyan ang lifestyle ng isang taong gobyerno, saan niya kinukuha yung pera na yan? We don't know because hindi nakapublicize kung magkano yung sinasahod nitong taong ito. Di ba may mga SALN? Yung SALN naman, hindi naman siya publicly available. Although they say that the SALN is a public document, but yet the SALN is not publicly accessible. Hindi ba kalokohan yon? Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng tinatawag na Office of Transparency or Office of Government Transparency. And what that office will do is it will make things that were not known to the public that they should know, known. That includes yung SALN. Although, to be fair, may mga bagay sa SALN na I think alanganin din i-disclose kasi masyadong personal. Pero halimbawa yung sinasahod ng taong gobyerno, dapat yan publicly available na yan. Di ba? So, para ma-trace natin, makita natin kung anong nangyayari, no, in terms of yung assets nitong taong ito, kung nagnanakaw ba ito. Kasi kesa mag-order ka ng lifestyle check, kung nagsasubmit ng SALN regularly at totoo yung nakalagay sa SALN, there's no need for a lifestyle check kasi nandun na mismo sa SALN. Hindi lang yung SALNs, yung estado ng mga projects, pati sa bidding, sino yung mga nag-bid, ano-anong companies yan, sino-sino mga may-ari niyan. Kasi doon mo matitrace, Jay, yun nabanggit mo kanina, na may mga flood control projects na kung saan may mga contractor na siya rin yung may-ari ng mga ibang company. So halimbawa, may isang project, magpapabidding, 8 ang kumpanya na nag-bid. Yung 8 yun, iisa lang ang may-ari. Yes. Puro damis lang yung iba. Hindi ba kalokohan yun? Parang niloloko nila ang sistema. No? So kumbaga, kapag ka mayroong transparency, malalaman, makikita ng tao, ay teka muna, itong company na ito, ito rin yung may-ari ng isang company. Diba? So kumbaga, mas madali nating matitrace at mas madaling magagawa ng paraan at aksyon if everything is transparent. The fact
na nag-iimbestiga ang Senado, nag-iimbestiga ang Kongreso. Yung DPWH, mayroon din silang sariling investigation. The fact that they're doing these investigations tells us that things are not transparent sa kanila. Kasi kung transparent yan, hindi ganyang klase yung investigation natin. In fact, wala na dapat investigation. Diretsong filing of cases na yan. If there is transparency. And what we see right now, my dear friends, mga kababayan, what we see right now is the complete lack of transparency and yung unraveling, no, nitong organized crime na ito, no? And unfortunately, yung outrage ni Marcos Jr. dyan sa flood control, I think hindi sufficient yung kanyang sinasabi niya, nagagalit siya. Sabi niya, ako'y nagagalit, ako'y galit na. Galit ka nga, pero wala namang nakukulong sa kasalukuyan. Walang nakakasuhan. Hindi ba? So kailangan merong makakasuhan dyan. If Marcos Jr. is really true to his word, no, na sa palagay ko gusto niya yata, ang legacy niya is anti-corruption, ay ito na yung magandang opportunity to do that. But until such time na wala nakakasuhan at walang nakukulong, sabi nga ng ating mahal na ikalawang Pangulo, sarswela lang lahat yan, Jay. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ano ba yung nakikita po ninyong maaring magiging long-term effect nitong sa ekonomiya po natin kung tuloy-tuloy po ang ganitong uri ng anomalya sa mga proyekto ng gobyerno? Matindi yan, Jade, kasi tinan mo kukonekta ko yan sa utang. No? Baka mapag-usapan din namin ni Admar yung utang na yun later. Kasi yung gobyerno ni Marcos Jr. ngayon, utang ng utang. Nakikita natin ngayon, based dito pa lang sa flood control projects alone, makikita natin napakatindi ng korupsyon. No? To the point na merong mga projects na malamang baka inutang pa yung pinondo dyan, ghost project naman pala. So ibig sabihin, for that specific project, mga kababayan, 100% po ang napunta sa graft and corruption. Kung nasusubaybayan niyo po yung mga dati kong interview dito sa stasyon ng SMNI, nabanggit ko noon na may mga pag-aaral, no, na up to 50% ang napupunta sa graft and corruption. But what we discovered this past few weeks, no, nagpunta si President Marcos sa isang flood control, yung ghost, no, flood control project sa Bulacan. Walang flood control na nangyayari, walang project, walang construction. Ibig sabihin, mga kababayan, 100% ng budget na dapat napunta doon, napunta lang po sa graft and corruption. Hindi ba nakakapanlumo yan? Tanyo sa Indonesia, nagwawala na yung mga tao. Di ba? Ang issue sa Indonesia was that nagdagdag ng allowances, na may mga pabahay yung mga politicians doon, nagwala na yung mga tao. Then sa Pilipinas, nakangiti pa rin tayo kahit binabaha na tayo. Mga kababayan, we need to wake up. We need to do something. No? Kailangan kumilos tayo kasi hindi po pwede na ginaganito kayo ng gobyerno. Sipin nyo, 100% ng budget, inutang ito. Napunta lang sa bulsa ng kontraktor, napunta sa bulsa ng congressman, napunta sa bulsa ng mayor, o kung sino man, district engineer, napunta sa mga opisyal. So the thing is, ang laki ng epekto nito sa ating ekonomiya. Kasi yung utang na yan, mga kababayan, that is not free. Yan po binabayaran yan at may interest po yan. At napunta lamang sa bulsa ng iilan, napunta sa mga magagarang sasakyan, napunta sa mga tinatawag natin, Jay, yung mga nepo babies, no? Di ba ngayon, it's very viral ngayon yung mga nepo babies na yan. Napunta sa lifestyle, no? Yung mga magagarang damit, mga business class, first class travel nitong mga tao ito. So, kumbaga mga kababayan, nabudol na tayo at gusto pa rin ba natin tayo tuloy-tuloy na binubudol? At some point, we have to do something. At sa palagay ko, itong nangyayari kay Marcos Jr., ito'y puro palabas lang sa palagay ko. Unfortunately, puro palabas lang. Kasi hanggang ngayon, walang nakukulong walang nakakasuhan. And on top of that, makikita nyo sa hearing sa Senate, sa Congress, parang may mga iniiwasan silang pangalan. Pag may mga pangalang mini-mention, parang may mga nag-o-oppose. Makikita mo merong hesitation. So sa palagay ko, ito lahat, it's all for a show.